Oops, meron naman tayong tatatuan ngayon mga idol. Ayan. Nagsistencil lang nga tayo dyan. At ang kanyang design is Dr. Plague. Dito nga pinatayo ko na siya sa tattoo bed ko. Lilinisan ko na yung legs niya kasi dyan namin ilalagay yung design niya. So, syempre, as usual, aahitan muna natin. Kahit na nakikita nyo dyan na halos wala siyang balahibo. Ever since kasi makinis tong taong to. Nga pala, ang client natin for today's video is isa sa mga classmate ko ng high school. So, hindi ko na nga pinakita kung anong itsura niya kasi request niya yun Ayaw niya magpakita sa camera. So, ayan, sinasabunan na natin para ma-secure natin na malinis talaga. And at the same time is kahit na nakita nyo makinis yan may mga maliliit na buhok pa rin na natanggal tayo para ayun, iwas na rin sa pagpurol ng karayom natin or kung ano man pwede mangyari. Marami kasi pwede mangyari pagka may buhok habang nagtatato. Gaya ng pagbara ng buhok sa karayom, sa cartridges natin, madaling pagkapurol ng karayom and whatsoever. So ayan, nililinisan pa rin natin and ididikit ko na yung stencil dito. Dito naman is umpisa na nating sukatan yung legs niya kung gaano or yung size ng stencil, size ng design and yung magiging placement ng stencil natin para naman makuha natin or yung tamang pwesto niya mismo. Nga pala, yung design niya na to na Dr. Plague is one of one, I must say, kasi it was a customized design of Dr. Plague. Originally, yung face lang niya and then in-incorporate ko yung lantern sa baba nung design. So makikita nyo mamaya kung ano yung magiging itsura nun. So ang gamit nating stencil solution dyan is a Tech Stencil Solution. Sobrang dikit niyan and well, hindi naman to sponsored pero this is still recommended para sa mga baguhang nagtatato na kagaya ko. And ayan, ikalat lang natin ng maayos, super thin layer lang talaga and para hindi hindi kumalat yung stencil natin habang dinidikit natin siya. At eto na nga, didikit na natin yung stencil niya, yung pinaka main design ng ating Dr. Plague. Yan, dahan-dahan lang, syempre. So ayan, pinahiga na natin yung client natin and first of all, gusto kong makita niya muna yung mga needles na gagamitin, most especially yung expiration date ng mga needles natin. Napaka-importante nun para makuha natin yung trust ng mga clients natin. Moving forward, magpapagawa ulit sila sa atin. So ayan, umpisa na natin and hindi ko na naayos yung camera natin kasi hindi ko naman nakikita, basta naka main cam lang ginagamit kong pangkuha ng video. Kaya ayun, kung ano man yung makukuha dyan, nag-start na kami. Syempre, just like other artists, mag-uumpisa tayo sa pinakailalim ng design. Let's go! So, ang mga ginamit nga pala nating needles dito is 5RL para sa mga lining niya. Meron din tayong 9RL para sa ma-emphasize yung pinaka-design or yung ibang lining. And meron din tayong 17RM para naman sa shading natin. Gumamit tayo ng pepper shading dito para magkaroon ng konting texture yung pinaka-magiging design natin. So itong prosesong to, dinahandahan ko lang yung process ng pagtatattoo dito. And nag-start kami ng 3:30 and natapos kami ng 10:30 ng gabi. Medyo ma-details din kasi ibang parte nito. Kagaya doon sa lantern, may mga details kasi doon na dapat kong kunin talaga. Most especially doon sa beak, yung tuka niya, doon sa kurbata ba tawag doon? Ewan ko. And sa baba nun kasi meron din pendant na gustong gusto ko makuha yung details kasi ayun yung isa sa mga mapapansin pagka nakuha na yung or natapos na yung pinaka-tattoo niya. So ayan, nililinisan na natin yung tattoo. Tapos na tayo dyan and minimake sure natin na malinis talaga siya before natin balutan.
So ito na magiging final product niya. Dr. Plague na merong customized na lantern sa ibaba niya. So for about 7 hours, eto na siya.